dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Bag sauce simbahan. Atinding ko siya. Atinding ko lang to. Oo, kasi tablet yung gamit ko. Hindi ko pa napapangapalitan yung pangalan ko. Gusto ko lang po itanong kay Brother Wendell. Ang tanong ko lang, brother, sana po, may kaibigan po ako. Ngayon, yung asawa po niya, nagpatingin na po sa doktor. Akala kasi nila vertigo noon, laging sumasakit ang ulo. Pero ang mga check-up po is normal naman. Ano pong tawag doon? Possessed po ba siya? May time po talagang sumasakit yung ulo niya. Okay. Possessed na ba ang tanong yan? Di pa natin sigurong possessed ba kung di natin ma-diagnose properly. Pero may mga pangyayari na yung grave operation, walang findings ang doktor. Doktor, opo. Pero nang idina-diagnose, meron bang mga kaganapan noon na siya ay may mga superstitious beliefs, may mga pampaswerte, nakapunta ba ng albularyo, nakagawa ba ng spirit of the glass. So, doon, lilitaw. No? At sa preliminary diagnostic prayer, pa lamang, yung iba magsusuka na. No? Magsusuka na at sasabihin, ang gaan ng aking katawan ngayon, ang sarap ng aking pakiramdam. So, grave operation. Grave operation. Pero kailangan ma-diagnose. Punta tayo kay Father, active na exorcist si Father Bobby. Father Bobby? Okay po. Yeah. Magandang gabi, Sister Deng. Magandang gabi din po. Hindi natin ma-exclude ang diabolic oppression sa mga sakit. May tinatawag tayong interconnectivity between the devil and the yung mga karamdaman. Kaya nga ano ang ibig sa Latin ng demonyo? Malo. Sa Italian, yung tinatawag nilang malatia, it derives from the root word na malo, meaning evil. Yon. So, yung pala yung mga sakit-sakit natin, may connection yan sa demonyo. No? Halos lahat, sa karanasan ko, halos lahat, merong tinatawag na interconnectivity. Despite na, according to some exorcists, hindi pa nila na-verify yan, maraming mga psychologists na hindi nila pwedeng bigyan ng tinatawag na scientific approval, no? Pero sa aking karanasan, merong mga uncurable diseases like epilepsy, no, epileptic, no, na heal, no. Meron 2 cases ako na heal. Tapos may 2 cases din akong naranasan ng psoriasis. Yung mga psoriasis, no. Tapos meron ding mga may naranasan din ako na allergy sa pagkain. Halimbawa, makaamoy lang ng usok, makaamoy lang ng mga spices, no, mga sibuyas, kamati, mga tawag nung luya, ganun.
na ano na, yung tinatawag nila na nahihilo, na collapse, nakukollapse ng ano, yung tinatawag, may medical ano yan, may medical term yan, anong tinatawag niya na na shock, no? Ma-shock. Alam ninyo, talagang ang Panginoon ay siya ang makapangyarihan, naghihimala. Isang beses noon, pananghalian yon, pumunta siya rito. Nagtanong kaagad ang kanyang asawa sa restaurant, ano bang mga ano nyo? Ano bang nilalagay ninyo sa pagkain? No, lahat dito ang pagkain namin may mga ano yan, spices yan. May ano yan, may pasibuyas, may mga lahat na. Nalista niya. Sabi niya, delikado ang asawa ko. Bakit? Pag nakatikim lang ito ng ganito, talagang na ano siya, magkaroon siya ng tinatawag na collapse siya. Kaya sabi niya, anong pakain natin dito sa asawa ko? Takot na takot naman yung may-ari ng restaurant. Sinabing ganon. Paano ngayon? Nakahanda na raw ang kanilang yung emergency line. Dahil halimbawa kung makaamoy dito ng nasa pagkain, masyak kaagad. Sinabi ko lang sa kanya, in the name of Christ, kumain ka, kainin mo. Huwag kang mabahala. Huwag kang mag-alala. In the name of Christ, walang mangyayari sa iyo. That's it. Kumain siya, walang pangyayaring shock. Dahil yung allergy niya, it is connected with his evil possession. Yun ang karanasan ko. Kaya, i-verify kung talagang may tinatawag na connection. 80% of our illnesses, no, mga karamdaman, merong connection yan sa ating mga ginagawang mga kababalaghan sa buhay, yung mga patotoo, lalo na sa atin dyan sa Pilipinas. Hanggang dito, pati dito sa Italy, ganun pa rin. Naikwento po kasi ng asawa niya sa akin, kasama ko po siya sa church. Dati po siya nandito sa Hong Kong, kaso lang po umuwi nga, gawa po nung kalagayan niya, kasi driver po siya dito. So, minsan po nag-drive para po siyang nahilo. Kasi biglang sumakit po yung ulo. So, natakot po siya na baka ma-aksidente. So, binalak na lang po niya, maraming beses na po daw nangyayari yon, binalak na lang po niya mag-for good. So, naiwan po yung asawa niyang babae dito. Tapos, naikwento niya po sa akin yon. So, nagsabi po yung asawa po niya, na kaibigan ko na, before po, may nauna pang babae sa kanya at naanakan yata niya. Ngayon, tapos, hindi naman po sila kasal. So, itong kaibigan ko po, yun ang pinakasalan niya at may dalawa po silang anak. Siguro po, parang may connection po sa previous past niya po doon siguro. So, ang naisabi ko lang po, dahil sa pakikinig ko dito, sabi ko, siguro wala naman daw finding. So, parang naging curious ako. Sabi ko, sige, kung makapasok ako sa Zoom, tatanungin ko po sa mga brothers. Kasi minsan hindi ako sure sa mga answer ko. So, mas maganda ang aking isasagot sa kanya. So, tinatanong din po nung kaibigan ko kasi may time po daw talaga rin siya. Parang siya rin daw po parang hindi rin daw niya maintindihan yung sarili niya. Sabi ko, bakit? Sabi niya, ewan ko, hindi ko rin parang may something din daw yata sa bahay nila. Yun po ang nagkwento rin niya po sa akin nung linggo. Parang nagkadugtong po dun sa nangyayari kay kuya at saka yung sa kay ate po. Kaya parang naano ako, gusto ko rin po sila sanang tulungan ko anong mas may tutulong ko o may advice ko po na galing po sa inyo. So ang kailangan niyang gagawin, yung renewal, no? Frequent of the sacrament, conversion, tapos confession po, prayer of deliverance or exorcism. Okay. Alam niyo dito sa aming sa Italy, yung mga ganyang mga sintomas lang, mga maliliit na mga extraordinary manifestation, hindi yan ini-entertain dito.
Siguro ako lang nag-entertain niya dahil meron akong siguro kunting kaalaman niyan, karanasan. Kaya nalaman ko, mga kapatid, na ang demonyo ay nagtatago. Ano siya, tuso? Talagang ang pinag-iingatan ng demonyo na hindi siya nalalaman. Kaya kung ikaw, siya ay nangiinganyo ng tao, di ba? Anong gagawin niya? Gumawa siya ng strategiya. Yeah. So, saan siya nagtatago ang demonyo? Sa mga karamdaman. Kaya nga si Jesus, anong sinabi sa mga alagad niya? Hindi lang sabihin, paalisin ninyo, cast out evil, no? Gamutin ninyo ang masakit. Gamutin ninyo ang mga ketong. Gamutin ninyo ang lahat ng mga kailangan, ang karamdaman. Binigyan tayo ng Diyos, ang mga alagad niya, ang mga apostoles, ang simbahan, ng kapangyarihan upang maglingkod sa mga nangangailangan. Kaya ang payo ko sa mga exorcista o auxiliary ng mga nakikinig, discernment ang kailangan. Huwag i-judge ang tao. Huwag sabihin, wala kang demonyo, alis ka rito. Hindi yan sa demonyo. Sa ano yan? May sakit ka. Sa mental hospital yan. Sige. Meron nga dito si Natutsa, yung mystic dito sa Calabria. Alam niya ano sabi niya sa mga pare. Pumunta kayo sa mga mental hospital dahil maraming possess doon. Kaya nais ko, bakit? Ano bang problema ng mga nasa mental hospital? Talagang nasira ang ulo o naisturbo lang ng masamang espiritu? Ang tanong ko lang. Kaya kailangan ng discernment. So kung sinong exorcista diyan mag-experiment, eksperimentuhan niya. Pwede. So, Father, pwede po ba siyang pumunta sa kanilang exorcist kung saan malapit po? Okay. Una, mag-ano siya, yung conversion, sacramental frequency, tanggalin ang mga sama ng loob. No? Tapos, alam niyo, Father, silang mag-asawa, active po sa church sila eh. Si Kuya po, guitarist po siya sa choir. Si ate, reader commentator po siya. Mas okay. So kailangan yung lang i-review, kailangan lang ng exorcista na gumawa ng discernment. Kasi sabi ni Pope Francis, no, yung sa aming mga pari, talagang pakinggan ang mga kaluluwa. Huwag husgahan. Huwag tawag nun, itaboy. Ayan. Dapat pakinggan. Tapos mag-discern ka. Huwag mong husgahan kasi kawawa naman. Kagaya sa akin, sabi pa, ako lang, simple lang. Ang discernment ko, sabihin ko, bakit ka nandito? Padre, ganito, hindi makatulog, may marinig sa gabi. Stop. I know already. Immediately yan. Undergo na kaagad yung sacramental. Simpleng lang, hindi na kailangan ng verification, ng scientific verification, hindi na kailangan. May mga sintomas dyan. Pag may mga ganyang mga strange phenomena, dapat immediately yung reaction yan. If there is an action, dapat may reaction. Okay. Brother Romer. Okay, Brother Romer, may dadagdag ka, Brother Romer? Brother Romer? Wala. Wala yata nakatulog si Kosil. Brother Romer. Yes. Ito, kunting dagdag ko lang sa napakagandang sagot ni Father Darwin, ni Father Bobby. Dahil na rinig ko na may karelasyon siya noon, may nangyaring sex outside marriage, mas mabuti talaga yung may karelasyon na sex outside marriage noon. Lapit siya sa exorcist dahil nasa ritual yung to break the unholy ties. Yun pala. Sige. At taga Nueva Ecija po siya eh.
Brother Wendell. Oo, so mas mabuti na kailangan i-break. Nasa ritual yan. At naunang Opo. tinalakay natin dito, how to break the unholy ties. Unholy. So yun na lang po sasabihin ko, brother, sa kanya, na pumunta po malapit na exorcist sa lugar nila. Hello? Okay, so okay, thank you sa iyo, Ate Ding, sa iyong katanungan. Okay, thank And you. then Good evening. Brother Romer, andiyan ka na, gising ka na, gising na to. Hindi nakapasok. Hello. Ay, Hello. Hello bro, Hello. Meron tayong bro, kagaya ng nangyari kay yung senior ni sister. Yung yung masakit yung ulo, buong ulo. Tapos kasi wala silang kasal. Meron ganito yan dito. Ang daming dito, yung pumupunta na ganon, na masakit yung ulo. Kung buong ulo po ang sumasakit, kalimitan po niya na hatred. Meron dito, gumaling po, totally healed. Lumabas nga yung mga langgam sa buong kamay niya. Dahil sa hatred. Tapos wala po siyang kasal, outside marriage, may ginawa. Tapos ang po niya, ang ginawa niya, total conversion, kasi dito sa amin kapag ganyan, for example, parang emergency na nangyari na sa amin, lumapit sa amin, inaano po namin sa doktor kaagad, nire-refer, tapos pagka wala namang findings, tinatanggap mo namin yan, may diagnostic prayer kapag nag-react. Tapos, ang nangyari noon, kasi walang kasal, tapos may ginawa sila, nagpakasal po siya. Hindi po agad-agad na pumunta ng exorcist, kasi minsan dito sa Pilipinas, hindi po sila tinatanggap kaagad, hindi po sila ine-exorcise, deliverance kaagad. Pinapadaan po talaga sa process kasi magiging useless po ang exorcism at deliverance kapag wala pong sakramento. So ang ginawa po namin, in-advisean po namin siya na magpakasal. Nung nagpakasal po siya, tapos hindi pa yun talaga na nawala kasi pagkasal niya, meron pa pala siyang hatred. So hindi po ang doorway po talaga doon sa hatred niya kasi parang grabe ang hatred niya doon sa kapitbahay niya. So nung nag-reconcile, nag-iyakan sila dalawa. Tapos nung nag-reconcile sila, doon totally healed po. Nawala yung sakit ng ulo. Kasi yung ulo kapag ka-hatred, dito po yan, buong ulo po yan ang masakit yan, dito. Kapag ka-third eye, nandito lang po yan nandito po yan dito banda. So, saktong-sakto talaga yung sa diagnosis po, na once na buong ulo ang sumakit, hatred po yan. Pagka dito din, sumakit yung dito niya, yung dito din, doon, yung sa shoulder, may pala sila, yung kamag-anak, lolo niya, albularyo. So, meron po yung ang mga demonyo po nagtatago sa katawan. Tapos meron po yung diagnosis po bawat kahit saan banda, kahit nandito yon sa sa dibdib niya, nagtataka siya bakit mahirapan siyang huminga. So, meron ding medical na walang resulta. So, dahil pala doon, magsabay po yan sa ulo at saka doon sa dibdib. Pagka masakit yan, tapos mahirapan siyang huminga, yun po, cause po niyan hatred. So, ang pinaka-doorway po talaga hatred. So, yung tinanggal niya yung galit sa kapitbahay niya, totally healed po siya ngayon. Kasi nagbibertigo din yan eh. Yung yung karanasan niya, nagbibertigo, di ba? Ganyan. Opo. Yun ang unang nila, vertigo eh. Ang dami dito sister na nahawakan namin na ganyan. Kapag nagbibertigo din yung memory. Apektado po yung memory dahil po sa trauma na nangyari doon sa kapitbahay nila. So yung trauma at saka memory doon nagsimula sa ulo pa. Kaya nga yung feelings ng mga yung mga may traumas at saka yung sa memory nila parang walang laman. Parang magaan na parang hihilain sila sa kabila, doon sa kabila.
para matutumba sila, parang iikot. Walang finding sa doktor. Ang yan na lang doktor is vertigo. Pero Opo. kahit na anong medication, walang nangyari. Wala talaga Kaya na nga. So ang ginawa namin, yung hindi namin sila deliverance. Yung ginagawa namin, binibigyan sila ng assignments. Dito, ang dami nang gumaling ngayon dito. Kasi assignments po talaga ang nakakapa liberation. Yung liberation nasa assignments na binibigay namin. So sabi namin sa kanila, tanggalin mo lahat ng galit. Kasi yung obsession kasi, once na nasa memory mo na yan, kahit na 10 years pa yung away ninyo, kahapon pa lang yan. Kahapon pa, presko sa utak yan. So anong nangyari? Prinases niya yung sarili niya, walang 1 month totally healed po. Bakit? Pumunta siya doon sa kapitbahay niya. Sinabihan namin na pumunta ka sa kapitbahay mo, kahit na hindi ikaw nagkasala, kayo, magpatawaran. Kung may nagkasala ka man sa ibang babae or i-reconcile nyo. Yun talaga ang pinaka-importante po, yung reconciliation. Sakramento, reconciliation, pinaprocess po. Process po yung ginawa namin sa kanya. So anong nangyari? Totally healed po. Totally healed po siya. Kasi kahit na hindi nga siya na solemn exorcism, deliverance po personal lang. Yun, gumaling po siya. Pero tanggap muna ng sakramento. Hindi namin kaagad pinapayuhan na deliverance kasi ito ang ginagawa, ito ang nangyayari po, sister. Once na banatan mo ng deliverance tapos wala kang sakramento, walang kapatawaran, alam mong nangyayari, grabing retaliation mo niyan. Halos mamatay talaga yung pasyente. Kasi walang proseso. Ang proseso po ang pinaka-importante bago deliverance. Kasi pagka nag-deliverance ka kaagad, tapos walang proseso, i-retaliate ka ng demonyo kasi masakit sa kanila yung prayer. So, hindi ka manahil, titirahin ka ng titirahin. So, ang ginagawa namin, binibigyan namin sila ng assignments muna, ipahil muna yung sarili, tapos i-deliverance namin, ayun, mawawala po, mahihil po yung sarili nila. Dahil po yung sa personal, yung personal kasi 100%. 100% po yung healing. Kasi sa amin lang, sa mga exorcist at saka sa mga deliverance minister, 10% lang mabigay namin sa kanila. Yung 90% nasa kanila. So ang healing po talaga nasa kanila. Ang deliverance po is back up lang po yan para umalis yung demonyo pagka once na ma-reconcile lahat, totally heal yung heart mo at saka yung minds mo, yung traumas, mawawala agad yung demonyo pag mag-deliverance ka. Yun po talaga, sister, ang pinaka-importante po dito sa dito sa team sa Bohol, ganito ang ginagawa namin. Meron akong pasyente binarang 1 month lang, hindi barang ang doorway. Bakit siya natamaan ng barang? Dahil sa hatred. Si Satan na masakit yung ulo niya, buong ulo niya. Si Satan, sabi niya, ako ang mamamarang Romer. Bakit? Ito na, sasabihin ko ng pangalan ko, ako si Tarpulana, banggitin ng pangalan ko. Hindi ako sumunod. Kasi hindi man yun ang doorway. Ang doorway pala sa kanya is hatred. So, pinahil namin siya muna. Pinapunta namin sa kapitbahay nung nagpatawaran sila at grabing iyakan ganyan. Totally healed siya. Isang beses lang siya na solemn ni Padre. Yung isa hindi siya na solemn. Deliverance sila, totally healed. Yun po sister. I-process yung sarili ha. Yun ang pinaka-importante. Processing sa sarili. So makipag-reconcile muna po siya dun sa mga... reconcile po pinaka-importante bago mag-deliverance. Kasi once na dineliverance mo na kaagad, kung kaya niyang retaliation. Kung kaya niya. Kasi delikado na. Kasi ang demonyo, sister, once na inatake ka, ang kinikreate ng demonyo is fear. Yung fear talaga ang pinapairal sa bawat pasyente. So anong gagawin muna natin? Ipahil muna siya sa sarili niyang sa sarili niya talaga na kung yung pagtatamasa niya talaga na mag-reconcile sila kasi kung walang reconciliation po, delikado po tayo niya. So after po ng reconciliation, brother, po siya, magko-confess po siya lahat ng mga... Mag-confess, tapos yung sa doon sa
kung may nagkasala sa kanya or naano niya, naapakan niya, doon Yung talaga nauna siya po una. niyang babae, bago po to yung Oh, yung sa una po, reconcile. okay po. Bali, makipagbati siya doon sa naging una niyang kasi- girlfriend yata po yun na may anak po sila. Tapos, O, yung hindi naman sabi- po sila o, kasal. Kasal po siya Hindi sila dito sa kasal. kaibigan ko. Yung kaibigan ko pong ito ngayong present, yan po ang pinakasalan niya. May dalawa po silang anak. pero hindi sila kasal nung una. Pero nagpakasal na sila Parang sa pare. girlfriend lang po yata niya yun, tapos parang nabuntis. So, mag-reconcile po, sister. Yun po ang pinaka-importante, reconcile. Kasi Okay po. pagka meron ganyan na binarang, tapos ang doorway niyan, hindi yun, yung reconciliation po talaga ang pinaka-importante. O sige po, yun na lang po sasabihin ko para pagkatapos Congratulations halimbawa po, nangyari po yun, di-deliverance po siya. O kung handa na siya, pagka nag-react siya sa deliverance, doon, i-ano niya kahit na once lang, tapos nag-react siya, gagaan niyo, magsuka, dapat, kasi yan ang diagnostic prayer kung may laman, may demonyo bang may laman sa katawan. Diagnostic prayer po yung yung deliverance, yung sabi ni Bro Wendell kanina, yung diagnostic prayer, once na nag-diagnose yung pasyente na nagre-react ka, nagsusuka, tapos nadighay ka ng dighay, tapos umaalon po, meron nga iba, umaalon yung tagsyan, tapos parang sasabog yung ulo mo, dapat mag-reconcile ka na. Kasi once na binanatan mo ng deliverance, hindi ka na heal, kung kaya mong retaliation, tiisin mo, pero pagka gusto mo ng total healing, reconcile lang muna. Yun lang, sister. Ay, brother, may follow-up lang po. Yung halimbawa po ganyan mag-asawa sila, pati ba yung si ate nagkakaroon po ng connection sa kanya, ganun? Kasi sabi po ni ate, may time po siya na parang wala daw, parang iba po yung pakiramdam niya. Parang kakaiba daw siya minsan, parang hindi daw niya maintindihan. Is it connected ba kay kuya yung nangyayari sa kanya, ganun? May connection? Yes po, may connection po yan. Yung bandage nila sa mag-asawa. Madadamay po yan once na wala sa grasya yung asawa niya. Yung kapag ka nasa fear, yung fear, ang pinaka-target po ng demonyo, tinatakot na kayo dahil wala nang findings ganyan. Once na nandun na po, gusto ng demonyo na mag-ugat yan. Kaya nga, ang gusto natin gawin yan, punta sa sakramento, reconcile po lang, reconciliation, Okay po. mamuhay ng banal. Okay po. Yun po. Thank you very Salamat much, po, Brother Romeo. Very clear po. Thank you. Good evening and God bless po. God bless po. Okay, thank you sa iyo, Ate Deng. And then move naman ako ngayon sa next naman na magtatanong. Itong si Jonathan Katayok. Jonathan Katayok, good evening. Jonathan, okay, go. Good evening po. Hello, good evening, bro. At tanong ko lang po yung kasi po, yung tanong ko po to kay Brother Wendell. Nagpa-practice na po kasi ko ng ng cares. So bali po ang kulang na lang po sa akin po yung yung mga sacramental po. Yung confession po, na po ko, adoration, rosary po, tsaka Eucharist. Yung sacramental na lang po. Kasi po kanina po, punta po ako kanina ng Quiapo. May binili po akong rosary at tsaka yung po, yung Benedictine cross po na kwintas at tsaka yung sinasabit po sa pinto na may Benedictine cross po at tsaka medallion po. Ang kaso po, ang nabilang ko po doon, yung sa tabi ng Quiapo, meron din sila mga yung parang anting-anting na triangulo, yung may mata, yung mga ganun. Okay lang po ba doon ako nakabili? Okay, sino gusto mong pasagutin? Si Father Bobby? Kung pwede po, si Father Bobby po. Okay, Father Bobby, pakisagot yung kanyang katanungan. Kung saan mo ba nabili yan, walang wala pang tinatawag na contamination. Kasi hindi pa blessed yung yung image. Pag ma-bless mo na tapos ipagbili mo kung saan lagay mo, na yan yung tinatawag na may desacralization of the sacred image na, diba?
So, Apo. ang gagawin mo, kung saan mo mamabili, walang connection yan, walang problema kung saan man. Dahil Opo. hindi naman pwedeng hanapin mo yun sa isang specialized na negosyo yung walang contamination. Imposible makita mo kung saan. Kasi mga negosyo sa atin kung saan-saan lang, iba sa Baclaran, kung saan-saan. Ang ano lang, ipa-bless mo o pa-exercise mo. Yan ang kailangan. Tapos, once na ma-bless na sa pari, doon na, yung pag-ingatan na hindi siya dapat gamitin siya sa tamang pamamaraan. Okay? Apo. Tapos po, Father, yung tungkol naman po sa confession. Kasi po narinig ko rin po dyan sa punto por punto kailangan daw po yung mga nakalimutan na halimbawa po nag-confession na po ako, tapos may mga nakalimutan po ako na mga kasalanan, dapat din po daw i-confession. Okay lang po ba yan kahit nung mga grade school pa nakagawa ka ng kasalanan? Pwede rin po ba i-confession? O napatawad na po yun nung nag-confession ako? Sa atin, hindi maganda yung tinatawag na scrupulous conscience. No? Dahil ang bakit mag-umpisal tayo? Ang merit doon, hindi dahil we are excellent sa ating pagkukumpisal. Of course, Apo. we try to be sincere, yun ang kailangan. Apo. Because ang mercy, ang tumbok natin doon, ang awa, ang kapatawaran ng Diyos, ang ating kinakailangan, yung interest natin. Di ba? Ang Diyos kasi, hindi na kailangan na rapat na ilista mo lahat, o kaya sabihin mo, pag makalimutan ka, talagang nababader ka, no? Tingnan nyo yung isang prostitute na umiiyak sa harapan ni Jesus, sa paanan ni Jesus. Meron ba doong nangumpisal ang babae? Umiiyak lang siya. Tapos, nilagyan ng perfume binasa ng perfume ang paa ni Jesus. Tapos, pinapatuyo niya ng kanyang buhok. Kaya na-skandalo yung mga Fariseo. Dahil sabi niya, kung totoong propeta itong taong ito, dapat ma-detect niya, dapat meron siyang discernment na tong babae ito, walang yan. Malaswang babae yan. Diba? Hindi pala nila alam na si Jesus alam niya na makasalanan yung babaeng yon. Bagkus, napuno siya ng patawad dahil napuno siya una ng pagmamahal. Kaya, mga kapatid, huwag niyong isipin na nalista niyo lahat, nasabi niyo na lahat yung pangungumpisal ninyo, forgiven na kayo. Si Jesus, papunta ka pa lang sa simbahan, patawad ka na. Nauna ang patawad, hindi afterwards. No? Ganyan yan ang ating Panginoon. Kaya sinasabi natin, butihing Ama. Di ba? Dahil hindi tayo tinitingnan kung ano ang daming kasalanan mo, yung quantity of your sin, yung the quality of your love, no? Yung pagmamahal mo sa Kanya, yan ang tinitingnan niya. Kaya pag mangumpisal tayo, dapat dagdagan natin ang pagmamahal at pananampalataya na gagaling tayo, na mahal natin ang Diyos, mahal niya tayo. Ganon. Diyan mag-umpisa ng kapatawaran, mga kapatid. Dahil minsan, di ba, na emotion ka, umiiyak, ang malimit na mga nangumpisal sa akin, umiiyak talaga yan sila. Anong iyak? Hindi yan iyak sa kalungkutan. Bagkus iyak sa kasiyahan. That is refreshment of the Holy Spirit. Yung the purification, the washing of the Holy Spirit to the soul. Yan. Kaya taglayin din natin yan, mga kapatid. So kung pwedeng maalala yon, yung mga kasalanan mo,
Pag hindi mo na maalala, wag na. Yung Opo. teaching dito sa amin, pag mangumpisal ka, i-accuse mo rin yung nakalimutan mo na, padre, hindi ko na maalala yung iba, pati ko, isali ko na rin yun doon. Ganon. Pwede, ganon. Para hindi nagiging scrupulous conscience kayo. Pag ako, paano ba yun? Hindi na ako mabubuhay niyan. Pag sabihin ko, yung bata pa ako, ilang itlog yung nanakaw ko. Bakit ang ilang pumunta kami sa market, gutom na gutom ako, ilang saging ninakaw ko. Hindi na kailangan yun, mga kapatid. Tama na yan. Kaya harapin mo ng ngayon sa kasalukuyan at try your best, no, to live good and authentic Christian, no. Yan. Marami pong salamat, Father. Napakaganda po ng paliwanag nyo. Naliwanagan po ako. Kasi po para kasi ako nagigilty po nung hindi ko po maalala yung mga kasalanan ko So marami pong salamat. Yun lang po. Walang ano man po. Nakalimutan ko yung isang sa confession naman. Mga kapatid, wag tayong yung mag-alala. Halimbawa, kailangan mo talaga ng confession, di ba? May mga pagkakataong ganun. Pagpunta mo sa simbahan, walang pari. Gustong-gusto mo talaga maumpisa. Paano ngayon? Talagang may masakit ang kalooban ko. Talagang mabigat yung karamdaman ko. Gusto kong maumpisa. According to the moral teaching of the church, you are already forgiven. Because it is not your fault, no? So walang available priest na magkumpisal sa iyo. You are already forgiven. In what means? For your virtual intention. Doon, napatawad ka na. Kahit hindi ka pa nangumpisal, dahil walang pare, hindi mo yung kasalanan So, ang ibig sabihin nun, napatawad ka na. Kasi, nabasa na yan ni Jesus Nakikita niya na yan, na sincero ka talaga. Pero, hindi mo kasalanan na, nangyari yon, walang confessor, walang pare, don't worry about it. No? Move on. Apo. Muli po, marami pong salamat. At sa lahat po ng bubuo ng punto por punto. Dahil po sa kakapanood ko, marami po ako natutunan. At nagkakaroon po ako ng intention na magtanong tungkol dito po sa mga hindi ko po nalalaman. Marami pong salamat sa inyo at napapalalim ko po ang aking pananampalataya bilang isang Katoliko. Marami pong salamat ulit. Okay, thank you sa iyo, Brother Jonathan Katayok. Dahil ang iyong katanungan ay nabigyang linaw ni Father Bobby ngayon. Pero meron lamang chat dito naman sa atin sa dito sa atin sa WhatsApp. Ganito yung sa kanyang chat. Eto. Sabi sa kanyang chat, paano po deliverance ko, nanay ko, eldest po ko, no po prayer na gagawin ko po. Ano po deliverance, nanay ko, eldest po ako. Ano po prayer gagawin ko po. May bukol po kasi siya sa utak. Pero malaki po paniniwala niya sa pamahiin. Nalangisan na po siya Santa Oil. Ate, pasagot to kay Brother Romer. Brother Romer, ano daw? Bro, ang prayer na gagamitin? Yes! Yes, bro. Iano mo na lang rin itong isang katanungan dito, bro. Galing kay Hilumi. Madali lang naman to. Ang tanong niya is, ask ko lang po kung ang sobrang takot sa pusa, dapat ba ipa-deliverance? Sige. Yan ang ating isunod. Brother Romer, ano muna to, Brother Romero? Ano daw na prayer ang gagamitin para sa kanyang nanay? Siya po ang panganay at may bukol po ang nanay niya sa utak. Pero malaki maniniwala sa pamahiin. Brother Romer? Okay, Bro Jando. Akala ko tulog. Ang gagawin, napasok na Ang gagawin po natin dyan, kasi may bukol naman, meron naman talaga na, anong tawag niyan, yung medical result. Kasi yung yung demonic at saka meron tayong preternatural at saka
natural illness. Yung parang gap lang ng hairline yan eh. Kaya nga, dinadiagnose natin yan ng maigi. Pero kung meron siyang bukol, tapos hindi naman siya meron siyang mga pamahiin, ang una po natin na gawin, i-catechize yung nanay mo. Hindi natin agad-agad i-deliverance po kasi yung ano po natin, yung sabi ko po kanina, yung pinaka-healing po talaga is conversion. Tanggalin po lahat ng mga superstitious belief na nasa kanya. I-catechize nyo po. Meron naman tayo yung punto por punto, nakapagtanong ka dito, iparinig mo. Tsaka meron tayong online, meron tayong yung previous na mga catechism dito sa office, sa Exorcism Deliverance Ministry dito sa Anas Baran sa Bohol. Meron man yan. So, iparinig mo sa kanya. Kasi kompleto po lahat ng catechism doon. Simula 8 o'clock hanggang 12. So, ang gagawin po natin, once na nakapanood na po siya ng catechism, tapos naliwanagan na po siya, tanungin mo kung naintindihan ba niya ang catechism. Tapos once na nasabi, yes, convinced na ako na alisin lahat ng superstitious belief na yung kinagisnan ko. So doon tawag po tayo ng pare, tapos pagka makatawag po tayo ng pare, po siya kumpisal, kapag makapagsalita pa siya, kumpisal, tapos anointing of the sick, tapos kung hindi naman siya yung makapagsimba linggo-linggo, kung merong online, tapos kung merong yung mga lay ministers, po sa receive ng communion. Tapos, pagkatapos nun, na tayo? Yung renouncement. Yung renouncement po, nasa book of Padre Siquia, page 69. So, mo po, yung ipabasa nyo po sa kanya 3 times, i-renounce yung Lord Jesus, I renounce occult beliefs or practices, cult and rituals, charms and amulets, mga patutuo, mga albularyo. I repent and ask to be forgiven and I choose Jesus as my only Lord and Savior. So, 3 beses po. So, pagkatapos niyan, yung ipa-renounce sa kanya, kumpisal, din, ipasama din yung kumpisal. Tapos, kung kasi... Brother Romer. Opo. Brother Romer, di na siya nagsasalita. Hindi na magsalita. So wala na. Na lang. Kung tanungin lang kung makakarinig na siya, sabihan mo, ipaano lang sa isip. Siya nang magbasa, tapos ipaano lang siya, pasabay sa isip niya. Tapos ikaw naman ang yung panganay ba 'yon? So page yung hina makarinig. Ay, di na makarinig. Hina makarinig. Lakasan na lang po hanggang sa makarinig. So po, yung may flow naman tayo dito sa deliverance prayer, yung sa protection, ipapasa ko na lang po ni Bro Jando. Tapos yung po, page 95, healing of body, mind, and spirit. Yun po ang basahin niyo po. Yung, Dear Lord, I know that there is no sickness that you cannot heal. Yun po, sa Black Handbook po yan, 95, and to page 99. Yun po. Yung sa mga po ito yung may mga sakit, yung sa healing of body, mind, and spirit. Hanggang sa po, yung physical prayer, physical healing, page 99. Yun lang po, 95 at saka 99. Meron tayong guidelines po sa sa deliverance. I-post lang po yan. Ipopost din ko po yan sa FB. Kung po kayo, naka-follow, just follow na lang po, Romer Ablong Gotual. Ipinopost ko po yan, kahit na yung online blessing, kung yung iba kasi hindi nakakasunod sa yung sa live natin dito, yung iba sa Facebook, nakakapag po sila, kaka-online blessing kasi nasa bundok, hindi naman nila alam yung punto por punto. Sabi ko, follow kayo, hindi naman sila nag-follow. So, minsan dito sa FB, sila, at least nakapag-blessing din sila kasi walang mga pare. So, yun po. Yung sinabi ko kanina, sundin nyo po yung mga pages sa Black Handbook. Yung marami po salamat po. Back to you, Bro Jando. Okay, siya pag ipinakita dito, ito yung nakita niya, bro, help naman po, prayer for deliverance ko, nanay ko, my bed, sore po siya, malalim na po, bakli na po, balakang niya, may bukol sa utak, nakatubo po siya, nakain, salamat
po nakapag-anointing Yung of... pinaka the sick. Ang ano na Hmm? lang po niyan, sister, yung i-offer nyo sa Diyos lahat ng kanya mga nangyari sa kanya ngayon, i-offer nyo. Kasi wala naman po talagang yung haba ng buhay natin, sa totoo lang, yung hindi tayo magtatagal dito sa mundo. Ang pinaka-importante po sa healing is yung sa soul. Dapat po lahat tayo makapasok sa langit. Tayo lahat makapasok sa langit. Yun po ang pinaka-importante na bagay na dapat natin i-process. Kung meron man siyang mga naman siya, yung anointing of the sick. So, yun po, pinaka malaki na grasya na natanggap niya po yun, yung sakramento, yung pinaka-importante po. Tapos kung hindi naman natin, kasi magical thinking na po yun na gusto natin gumaling. Yung parang ibabargain ba natin yung Panginoon? Lord, kung gumaling si nanay, yung magbagong buhay na ako, bargaining po yun, hindi po yun pwede. Yung pagan disposition po yun, bargaining sa Panginoon. So ang dapat mo nating gawin na ipaano mo sa nanay mo na yung buong puso mo na pagdarasal, kung makarinig man siya ng kahit na konti lang, isigaw mo sa kanya na ma-offer mo kay Lord lahat ng mga kasakitan mo. Kasi kapag naka-offer ka ni Lord, kagaya ng ginawa ni Lord sa Calvary na binuhos niya lahat ng buhay niya para sa kasalanan sa buong mundo, para sa atin yung yung pagmamahal niya sa atin. Sana yung kasakitan mo ngayon, yung sakit mo ngayon, may offer mo kay Lord para sa kaligtasan ng buong mundo, sa kaluluwa ko. Yun lang po, yun. Kasi ang healing, once na matanggap po natin yan, kasi yung kamatayan po, yung hindi naman yan gateway po yan para sa langit. So once matanggap po natin yun, baka meron tayong healing. Lang po, yung faith natin po, pairalin. Huwag yung takot. Kasi natataranta na tayo eh. Yun ang ginagawa ng demonyo, pinapataranta tayo. So mawawala na po yung faith natin. Nasa takot na po tayo. Namumuhay na tayo sa takot. So with love po kasi sabi ni Saint Therese of the Child Jesus, kahit na yung karayom na nasa sahig, once na pinulot po niya na meron po na love, ang grabe ang value niyan. Ang value niyan, grabe ang merit niyan sa langit. Kaysa sa mga nakapalakad ng mga pilay, nakabuhay ng patay. Yun. So grabe pala ang love. Ang value po, yung bigat ng yung ginagawa natin, na po yan sa love. Yun po ang pinaka-importante. Yung love po talaga ang pinapairal po natin. Back to you, bro, Jando.